Binita ni Transportation Secretary Jaime Bautista ang pamunuan ng Manila North Port dahil sa mga naantalang biyahe ng barko kung kailan dagsa ang mga pauwi ng probinsya. At live mula sa Manila North Port Terminal, nasa frontline ng balitang yan, si Elaine Fulgencio. Elaine, kumusta ang sitwasyon dyan? Cheryl, patuloy pa rin ang pagdating ng mga pasahero dito sa Manila North Port Terminal para nga humabol ngayong Pasko. Pero ang ilan sa kanila, kailangan pang matulog dito dahil sa naantalang biyahe. Kagabi pa dumating dito sa Manila Port sina Laika mula Baguio City. Uuwi sana sila sa Palawan bago magpasko. Pero huli na nang malaman nila na nabago ang oras ng pag-alis ng kanilang barko na alas 4 sana nitong hapon. At dahil galing pa ng Baguio at malayo ito, dito na lang daw muna sa Pantalan sila magpapalipas ng gabi. Bukas ng alas 4 ng madaling araw ang biyahe nila papuntang Palawan. Nag-decide pa rin po kami na ituloy yung biyahe papunta dito. Kasi mahirap din po magpa-rebook ng ticket sa bus. Paliwanag naman dyan ng shipping operator. Kami naman po ay nagbibigay ng mga advance na anunsyo sa ating mga pasahero. At the time of booking, pakideclare po ang tamang mga numero. Ang pagbabago po kasi ng schedule natin ay naging resulta po nung domino effect po nung ating bagyong Kabayan. Kanina, ininspeksyon ni Transportation Secretary Jaime Bautista ang Manila North Port. Pati loob ng barko na may mga pasahero, ininspeksyon din ng kalihim para masigurong ligtas ang mga biyahero ngayong holiday season. Sinita rin ni Secretary Bautista ang mga naantalang biyahe ng ilang pasahero. Dapat meron tamang communication and coordination, no? Kaya ang PPA together with mga operators ay palaging nakikipag-coordinate with each other, communicate with each other, no? Kung merong delay, merong cancellation, no? Dapat abisuhan yung mga pasahero. Ayon sa Philippine Ports Authority, nasa 300,000 ang inaasahang pasahero ngayong araw sa mga pantalan sa bansa. Mas marami rin daw ngayon ang inaasahang biyahero mula December 16 hanggang January 5 sa mga pantalan na aabot sa 5.1 milyon kumpara sa 4.7 milyon na biyahero noong nakaraang taon. Sa ngayon, nasa red alert status pa rin ang buong pantalan para masiguro ang kaligtasan ng mga pasahero. Dahil po nagkaroon po ng pagbomba sa Marawi, no? Mas marami yung mga K9 units, mas marami po yung mga nakadeploy na port police at syempre po mas mahigpit tayo when it comes to inspection. Cheryl, sinuguro naman ng Philippine Coast Guard sa publiko na mahigpit na babantayan ang lahat ng pantalan sa bansa. Samantala, namigay rin ng pagkain gaya ng lugaw at tinapay ang mga pantalan sa bansa sa mga pasaherong naghihintay ng kanilang biyahe. Yan muna ang latest mula rito, balik sa inyo. Maraming salamat, Elaine Fulgencio. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.